Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kasari. Hello po ulit. Hello po. So, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel mga kasari. At pasensya na po talaga kayo dahil naging masyadong busy po talaga yung mga nakaraang buwan ng 2023 sa aming mag-asawa dito sa aming tindahan mga kasari. So kamusta na po kayo dyan? Ano na po yung balita sa inyo mga kasari? So tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagninegosyo ninyo? So ano po yung mga updates nyo? So ngayong buwan po pala na ito ay buwan na naman po ng pag-renew ng ating mga business permits. So ano-ano po ba yung mga kailangan natin na mga permit dito sa ating tindahan? So dito po sa aming lugar dito sa MacArthur, Leyte ay ang mga kailangan po ay as usual business ay barangay permit po ang una. Yun po ang pinakaunang step. So hindi po natin alam kung magkano po ngayon yung singilan sa barangay permit kasi hindi pa po tayo nag-process ng mga permits natin. Pero yun po muna, yung first step ay yung barangay permit. Pagkatapos po ng barangay permit, saka mo po ito dadalhin sa City Hall o sa munisipyo po natin. So doon po bibigyan po tayo doon ng business permit, sanitary permit, sanitary health permit, yung sa BIR, BFP, at saka sa yun lamang po, yun lang. So nung nakaraang taon ay nag-process din po tayo noon at alhamdulillah naman ay na proseso natin noon. So hindi po natin alam sa ngayon kung magkano po yung magiging singilan sa bagong business permit. So inshallah po ay ngayong Lunes po next week ay itatry po ng asawa ko na i-process yung business permit namin at doon po natin malalaman kung ano-ano po ba yung mga bagong requirements para sa business permit o ano po ba yung mga requirements tayo para bigyan tayo ng permit sa ating negosyo. So di tulad nung sa DTI po, kasi sa DTI ay 5 years naman po yun. So hindi muna natin yun mapagtutuunan ng pansin kasi 5 years pa. So 2027 pa yata mag-expire yung sa amin, inshallah. So malalaman po natin yan kung ano-ano po yung requirements. So sa inyo po, please comment down below po sa mga kasari dyan na nakapag-renew na po ng kanilang business permit. So magkano po ba yung inabot ng inyong business permit? At nung nakaraan po pala ay napag-usapan po noon na kailangan daw maglagay ng mga CCTV, closed circuit television o CCTV yung bawat pwesto dito sa palengke. At sabi nga noon ay gagamitin nila ito bilang isa sa mga requirement ng pagproseso ng permit o isa sa mga requirement para tayo ay bigyan o pahintulutan magnegosyo. So hindi pa po natin alam kung ano po ba talaga yung magiging proseso sa ngayong business permit 2023. At sabi po nung nakaraan ay mag-i-increase daw nga po ngayong taon dahil ang paggagamitan daw ito para malikom daw na paggamitan ng pondo o mga pagkunan ng pondo ng munisipyo. So yun po yung sinasabi dito nung nakaraan. So hindi pa po kami nag-check kung ano po ba talaga yung mga requirements. Malalaman po natin yan sa Lunes inshallah. Kasi nga yung asawa ko po yung nakapangalan dito sa business namin. So hindi po natin alam kung ano po yung magiging posibleng mangyari. So hindi po muna kami namili ng mga
tinda namin o karagdagang stock sa mga tsinelas o kahit ano pa man sa aming tinitinda. So ito po yung mga tinda pa namin na ito ay yung mga nakaraan pa po namin itong stock. So hindi po muna tayo maglalabas ng pera kasi hindi pa natin alam kung ano yung takbo ng ating katayuan natin dito sa munisipyo. So, ibig kong sabihin ay kailangan lang nating maging sigurado bago tayo magtuloy-tuloy na mamili ng mga paninda natin. So, wala naman yung problema. So, gusto lang natin ng katiyakan. So, yun po. At masyadong naging busy po yung nakaraan namin simula noong mga araw na hindi na talaga ako nakapag-vlog kasi nga po medyo naging busy nga po tayo. Marami po tayong inasikaso. At inshallah ay gusto ko pong ipagpatuloy itong pag-vlog natin sa ating YouTube. Kahit hindi naman po tayo sumahod o ano pa man, magusto ko lang pong magkaroon ng sharing, ganyan. I-share ko po yung experience ko dito. So, alhamdulillah, sa awa po ni Allah ay naging okay naman po yung 2023 sa atin, sa amin na mag-asawa, sa amin magpamilya. At nagpapasalamat po ako unang-una kay Allah kasi nga po tayo ay ginabayan at biniyayaan po kami ng sapat na kita ng kalusugan at lahat-lahat na pinag-isa. So, yun nga po, dahil 2024 na naman po ay kailangan nating magsimula po ulit at kumayod po ulit. Sa totoo lang po ay sarado po kami ng halos 4 na araw simula noong noong January 1 po. Dahil napag-isipan namin mag-asawa po na magpahinga, mag-relax, at magnilay-nilay at damahin yung kalahating banda ng buhay na iniwanan namin kasi nga sa tindahan, mga kasari ka, mga kailangan mong magsakripisyo, ganyan, magising ng maaga, matulog ng late, yung mga gano'n na bagay. So, sinulit po talaga namin yung 4 na araw. Sa totoo lang po ay kulang pa rin po yung 4 na araw pero kailangan na po nating bumangon, magsumikap at magsimula uli. Mahirap naman po tayo umasa lang at magsawalang bahala. Kasi nga yung mga produkto natin na gusto nating maibenta para mas makadagdag sa panglikom ng pangbili ng mga kailangan bilihin at mga kailangan bayaran. So yun lamang po. Maraming salamat po ulit dyan sa mga subscribers ko. Thank you so much for all the subscribers na nanonood at patuloy na nanonood at sana andyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. At sa ulit po ay pag-uusapan natin yung update ko na lang po kayo tungkol dito sa mga permit na dapat o kailangan sa isang negosyo. Okay, so ito po palang negosyo, ulitin ko po ay dito po kami sa palengke. Yan, sa palengke po yung negosyo namin at ang mga tinda po namin ay dry goods. Tsinelas, gamit pang bahay, plasticware, kitchenware, mga laruan, mga damit, RTW. Ganun po. So, yun lamang po. Maraming salamat po ulit. At ito po ang Alnur Store Vlogs. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo. Masalam po.